My dear friends, when you pray, do not tell God how big your problem is. Rather, when you pray, tell your problems how big is your God. How do you pray? Paano kayo nagdarasal? Anong sinasabi nyo sa Diyos pag kayo'y nananalangin? Diba? Yan yung pagkukulang at kahinaan natin. Pag meron tayong problema, pag nag-uumpisa na tayong mangusap, magdasal sa Diyos, tuloy-tuloy sinasabi natin sa Diyos, ano yung ating mga suliranin? Ano yung ating mga pagsubok? Gaano kalaki ang ating problema? Pero ano ba ang pananampalataya? Ang pananalig sa Diyos ay nagtitiwala ka na mas malaki ang kanyang grasya kaysa dun sa iyong pinagdadaanan na mabigat at mahirap sa buhay. Tandaan niyo po yan. Sabihin mo sa problema mo, gaano kalaki at makapangyarihan ang Diyos. Kesa sa palagi mong sinasabi kung gaano kalaki at kahirap ang problema mo. Talaga bang makapangyarihan ang Diyos? Oo naman. Basahin niyo po ang Biblia. The Bible gives us a proof of how strong, big, and powerful is our God. Who is this God that we believe? Hindi ba siya yung Diyos na kayang patigilin ang dagat para makadaan si Moises at ang kanyang bayan? Sino ang Diyos ang ating pinaniniwalaan? Kung hindi ang Diyos na kaya niyang sirain ang matataas na pader ng Jericho para makalusob at makapasok ang kanyang hinirang pinili si Joshua. Sino makapangyarihan Diyos kung hindi ang Diyos na kaya niyang isara, itikom ang bibig ng mga leyon para hindi nila kainin, kagatin at lapain ang propeta na si Daniel? Sino makapangyarihan Diyos kung hindi ang Diyos na kaya niyang talunin ang higanteng si Goliath para manalo ang maliit na pinili niyang magiging hari na si David? Sino makapangyarihan nating Diyos? Walang iba kung hindi ang Ama ni Jesus na kaya niyang talunin mismo ang kamatayan, na kayang magbigay ng buhay mula sa kamatayan. Sinong ating Diyos? Siya ang Diyos na kaya niyang magpalakas, makagawa ng milagro kung mananatili ka lang sa Kanya. Ano ang sinasabi? Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things in Christ who strengthens me. Tandaan niyo po yan. Kaya mong gawin ang lahat kung nasa iyo si Kristo na nagpapalakas sa iyo. Take note, lahat ng bagay. Hindi niya sinabing kakaunting bagay. Hindi niya sinabing posibleng bagay. Sinabi niya lahat ng bagay. Imposible, mahirap, mabigat, nakakamangha. Kaya mong gawin kung nasa iyo si Kristo. Tanungin natin ang ating sarili. Nasa atin ba si Kristo? Kaya nga nakakamangha, nakakabilib sa unang pagbasa. Pinagbawalan na nga si San Pedro na wag nang ipanaral, wag nang ipahayag ang katotohanan tungkol sa muling nabuhay na si Kristo. Kung hindi, sila'y papakulong. Kung hindi, sila'y paparusahan. Pero naglakas loob siya. Pinatawag na nga siya doon sa konseho. Pero napakatapang niyang sumagot. Si San Pedro na simpleng mangingisda, si San Pedro na hindi naman talaga nag-aral, saan niya nakuha yung katalinuhan, yung tapang? Di ba? Nung pinapako ang ating Panginoon, isa si San Pedro, sinakwil niya ang ating Panginoon, tumakbo. Ba ngayon? Napakalakas ng loob, pumaharap sa mga opisyales, sa mga nakakatanda ng bayan. Paano niya nagawa? Because the resurrected Christ was in Him. Sa ating ebanghelyo, napakaganda. Nagpakita na nga ang muling nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena sa 2 alagad. Pero yung mga apostoles nananatiling ayaw maniwala, nagdududa. Mismo ang ating Panginoon, siya na nga lumitaw, nagpakita, pinagalitan sila, pero ito yung nakakamangha at napakagandang detalye sa ebanghelyo. Kahit na meron silang pagdududa, kahit na mahina ang kanilang pananampalataya, nagpakita pa rin siya at pinagkatiwalaan sila sa isang misyon. What is this telling us? That even this belief, even doubt, cannot stop God.
Kung nga yung dagat, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Kung nga yung mga malalaking pader, walang kwenta sa Diyos. Kung nga yung mga leon, yung higante, ay natalo ng Diyos. Kahit ikaw, meron kang pagdududa, kahit na makina ang iyong pananampalataya, magbibigay pa rin ng kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Ang kailangan lang ay kakaunting pananampalataya. Di ba? Yun naman ang sabi ng Panginoon sa atin. If you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, move. You can say to the tree, move. It will move. Oo, dumadaan tayo sa mga panahon na kahinaan. Oo, meron tayong pagdududa. Oo, minsan nararamdaman natin malaki, utang na babayaran natin, nahihirapan na tayo, nakikitungo sa ating mga kamag-anak, kapamilya dahil sinisiraan tayo, ginagawang mahirap